Good morning ulit sa bawat isa. Ito yung ating pag-usapan this morning. Believe there's always hope. Sabay-sabay nga po. Believe there's always hope. Amen? Manampalataya tayo dahil laging mayroong pag-asa. Especially kapag tayo ay nasa Panginoon, Heso Kristo. Tingnan natin itong mga larawang ito. Ayan. Isa to, kasi ito yung pangalawa. Yan. Yung una-una, na nag-aaral noon sa BGU, no? Sinulan ko yung aking Dimin program sa BGU. Transformational Urban Leadership yung title ng aking program. Pinuntahan namin to, no? Immersion namin. During our immersion, nagpunta kami sa dalawang lugar. Una, ang tawag nila rito ay tunnel people. Pero hindi exactly ganito yung itsura niya. Kasi parang ganyan, mga tao nakatira sa loob ng tunnel. Pero talagang literally, sa ilalim ng lupa, pupunta ka doon sa gilid ng kalsada, may butas naroon at maraming pamilya na nakatira doon sa ilalim ng lupa. Yung mga taga-Caloocan dito, mga taga-Caloocan, nakapunta sa Caloocan, right after the port area, may isang malaking kalsada doon. At sa ilalim noon, may isang malaking tunnel na nakatira doon yung mga tao. No? Kumbaga, yun yung katagalan mahirap pa sa daga. Bakit? Kasi tahanan ng mga daga yun, nakitira pa sila doon sa tahanan ng mga daga. Mahirap pa sila sa daga. At ito naman tawag nila rito yung bad people. Na mga taong nakatira sa ilalim, nakasabit yung kanilang mga bahay sa ilalim ng tulay. Alam niyo, during that immersion, kasama ko yung kaklase ko na pastor na International Church sa Makati. No, yung Union Church of Manila, UCM. Kasama ko siya. Ang pangalan niya, apelido niya ay So Rich. So Rich. Pero nandun kami nag-immerse sa napakahirap na lugar, masakit sa dibdib. And this picture is picture of hopelessness. Ito'y larawan ng kawalan ng pag-asa. Mga pamilya, mga tao at pamilya na nakatira sa ganitong uri ng sitwasyon, karamihan sa kanila mga hopeless. Parang naranasan ko yan nung bata ako. Marami kayong magkakapatid at alam ko hindi ako kayang paaralin ng magulang ko hanggang kolehiyo. No? So, ang ating tawag doon, realistic goal, attainable goal, just to graduate high school. No? Yun yung attainable. Bakit attainable yung to graduate high school? Dahil libre yung high school, di ba? So, yun lang, that's my goal. Pagkatapos ng high school, magpapaprika, sigurado buhay na ako. That's only my goal. Pero nag-ibang sitwasyon na makilala ang Panginoong Jesucristo. May nangyayari sa taong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Palapakan natin ang Panginoon. And with the abundance of divine promises found in the Word of God, to find hope is no longer a secret. Para matagpuan, kung may pag-asa pa, matatagpuan mo dahil malinaw na sinasabi sa salita ng Panginoon. Let's read Proverbs 23 verse 17. Sabay-sabay nating basahin. Let's read together. Don't be jealous of sinners, but always honor the Lord. Verse 18. Then you will truly have hope for the future. Sa Tagalog, ating basahin sabay-sabay. Huwag kang maiikit sa mga makasalanan. Sa halip ay si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung matagayon ay gaganda ang iyong basahin ulit natin verse 18 at humarap ka sa katabi mo. Sabi mo, kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Sa malakas na amen. Amen.
Isa sa mga aklat sa Biblia na nagtuturo sa atin na maliwanag about pag-asa ay ang Proverbs. Proverbs really is a good book, no, sa Biblia na malinaw paano matatanggap ang pag-asa. At ang purpose ng librong ito, walang iba, kundi bigyan tayo ng talino, to give us wisdom, to give us practical knowledge, to be good in life. Sa Tagalog pa, para mapanuto. You know the word mapanuto? Sabay-sabay, mapanuto. Hindi lang matuto, iba yung natuto, iba yung napapanuto. Amen? Yung natuto, marami kang alam. Yung napanuto, yung tama mong alam, ipinapamuhay mo. Tapos, tanong yung katabi mo, napanuto ka ba? Yan ibig sabihin na napanuto. The right thing, you know, ina-apply mo. Pinapamuhay mo. Okay, tingnan natin ito, Proverbs chapter 1, verse 2 and the following. And let's read again together. Sabay-sabay. Proverbs will teach you wisdom and self-control, and how to understand sayings with deep meanings. You will learn what is right and honest and ulitin natin ito, magandang verse to, no? Sabay-sabay. You will learn what is right and honest and fair. Verse 4. From this, an ordinary person can learn to be smart. Sabi nga, no? If you are an ordinary, average person, tawag-tawag kami nung nakaraang Christmas party. Si Yana kasi, laging witty na bata. Bibigyan ng regalo, papahulaan niya. He didn't describe niya. This gift is for an average weight person. Di tawa na kami, tawa na. Nandito ka niya, Tita Jen niya. Ayaw mo masaktan talaga mga mahal mo sa buhay niya. Pag average ka lang, sabi ka lang, you can be smart by reading Proverbs. Amen po yan. Amen. Yung mga magulang dito, kung nagde-devotion kayo sa inyong mga anak, always choose Proverbs. Habang lumalaki anak nyo, mabasahan nyo ng Proverbs. Napapanuto sila. And then, sabi ka na, and, sabay-sabay, and young people can gain knowledge and good sense. Minsan, natutuklasan natin ito anong tama. Hello, natawag doon, learning from experience. Tama po ba? Pero, ang Bible, available din. You can learn through reading Proverbs. Okay? So, hindi mo na kailangan tuklasin sa iyong sarili, kundi pakinggan mo sinasabi ng Proverbs. No? Karanasan ng iba to, na pwede mo nang i-apply sa iyong buhay. Verse 5, sabi-sabay. If you are already wise, you'll become even wiser. Alam niyo po yung mga gray hair, tingnan niyo yung mga puti na buhok na mga katabi na. Mga kapatid, mga kabataan, young people, pag mga nakikita niyo mga gray hair na at nagsalita sila, malaking porsyento, maganda yung sinasabi nila na dapat ninyong gawin. Huwag kayo magre-rebelde. Just listen. Listen to their words. Listen to their words. Kasi, ang ibig sabihin ng white hair, natutunay yan sa karanasan. Yan yung toga nila. Yan yung toga nila. Yan yung degree nila. For a long, long time. Sa haba ng panahon. Kaya yung kasabihan ng Pilipino na papunta ka pa lang, pauwi na ako, totoo yun. Kaya huwag kayong sasagot na, bet din namin kayo nakasalubong. Wow.
And sabi rito, and if you are smart, you will learn to understand. So, napakaganda ng aklat nito ng Proverbs. Verse 6, sabay-sabay ulit. Proverbs and sayings, as well as words of wisdom, and all kinds of riddles. Verse 7, respect and obey the Lord. This is the beginning of knowledge. Only a fool rejects wisdom and good advice. Okay? Sabi ganon, respect and obey the Lord. Sa ibang version, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Gusto mo matuto? Una sa lahat, yung attitude. Kahit maraming available knowledge, but you're not willing to learn, you will not learn. Tama po ba? Kahit available ka ng libro tungkol sa paano magiging mahusay na tao. But your heart is rebellious. Your heart is full of pride. You will not learn. Paano mag-start? Basahin ulit natin yung dilaw. Only a fool rejects wisdom. If you do not want to listen, sabi ng Proverbs, you are foolish. But if you want to listen, want to obey, then you are wise. Actually, sa Jews, hindi magkahiwalay ang pakikinig at pagsunod. To the Jews, to listen is to obey. Hello? Hello? Bago pa makilala ang mga inchik sa negosyo, mga Hudyo na ang mahuhusay sa negosyo. Alam niyo ba yan? Before nakilala itong mga Chinese na ito na mahusay sa kalakalan, nauna mga Hudyo. Kaya noong 911, nung binangga na mga Taliban, nagano sila ng mga aeroplano, ang binangga nila yung World Trade Center. Kasi more than half of businessmen in that building are Jews. Mga Hudyo. Dala-dala nila ito. Wisdom from Tanakh. Tanakh yun. Torah, Levi'im, Ketubim. Dala-dala nila yan. At sabi mga Kristyano, we can also embrace it. For this reason, ayan, dahil meron tayong source of wisdom and the source of hope, for this reason, we can begin 2025 with bright future without the help of fortunate charms. Wag na mag-ipon ng barya para, anong araw ba yun? Miyerkules na? Wag na mag-ipon ng barya para sa Miyerkules. Mag-ipon para kung may mga ruling magbigay. Hindi para palansingin pagdating ng 2025. Kasi ginawa nyo rin. Last year, ganun pa rin, di ba? Same, no? Kung hindi kompleto ang inyong prutas, okay lang yan. Pero pag kompleto, bigyan nyo ako. Bilog na prutas, di ba? Ang ginagawa ko, kapag ganyan magdabagong taon, dahil nagkakaubusan ng bilog, ang binibili ko, mga saba, ang mumura eh. Alam mo, ibili na saba. Gusto nga bili na saba. Saba, hindi ako naman hindi hugis bilog. Kasi mura. Okay? At hindi natin kailangan ng pungsoy. Okay? Kasi ito lahat to, nakabase sa tatawag na luck. Sabi nyo nga, luck. Sa Tagalog, swerte. Sabi nyo, swerte. Maniwala kayo. Pag maniwala kayo sa swerte, mamalasin kayo. Pastor din pala na. So, okay. The Bible, particularly the book of Proverbs, teaches us how to be responsible and how to make good decisions that lead to success in life. Mga kapatid, ang tagumpay sa buhay, hindi lang ba sasabihin mo, in Jesus' name, bukas may 1 million ako. Parang ganon. Bagaman, walang imposible sa Diyos.
Diba? Ano yung posible sa Diyos? Pero kalimitan, ang pinagpapala niya, yung pagpapagaling natin. Amen po ba? Di ba, pag sinabi ko sa inyo, ang pag-aaral ay investment. Bakit si pastor kaya magpastor, at the same time magturo, kaya nakasurvive sa ministry, kahit walang support for 10 years? Hindi ako nag-invest mo na. Tama po ba? Totoo ang sabi ng Panginoon. Matthew 6:33. Seek ye first His kingdom. Ginawa ko yun. And His righteousness. Ginawa ko yun. Pero, I need also to be responsible. Need to prepare myself. Handa ko rin sarili ko. Di po ba? Di po ba? Handa ko rin yung sarili ko. Ang binibless ng Lord yung pinagpapagalan natin. Okay? Proverbs are intentionally written in short riddles. Maiksi lang siya. Ito ang unique sa aklat na ito. Dahil bawat verse, independent sa bawat isa. Independent siya. Hindi mo siya ipapaliwanag sa pamagitan ng ibang proverbs. Halimbawa, yung binanggit ko, Proverbs 23:17 to 18, explain it as these two verses exist. Hindi mo kailangan, I need to go to another chapter. No. Nag-exist independently bawat Proverbs. MXC lang siya, lahat ng meaning doon, nandoon lang. Kasi ang paniwala nila, pag-precise, totoo. Meron ulit ang tulad ngayon. Pag maiksi, totoo. Pag short, is precise. Hindi yung parang nga. Pag short, precise. Pag mahaba, laman. Okay? Pag mahaba, linya yan ng mga ma-ri-des. Pero, pag maiksi, mas tama. Ano ba? To be easily remembered. Para madali maalala. At madali apply sa bawat isa. Applicable to all. No? Yun nga, nabanggit ko rin kanina. Halimbawa sa Batangas, isang Filipino proverbs na hindi ko malimutan yung sungay mo, sunong mo, buntot mo, hila mo. Narinig kayo sa mga magulang nyo? Pag pinababayaan na kayo, sungay mo, sunong mo, buntot mo, hila mo. Ibig sabihin, kung may ginawa ka, accountable ka. You are accountable of what you did. Diba? Hindi taga-salulagan mo yung magulang. Kagagawa mo yan, kaya ka nagkaganyan. Diba? Kagagawa mo yan. Kaya, sungay mo, sunong. Buntot, hila. Ganun ang Proverbs. Just like that. No? Kaya nga po ang Proverbs pinagtatalunan pa kung talagang God's Word. God's Word ba yan? Kasi parang man's Word for other people. No? Tao sa tao. Of course, nung sinusulat to, under nung kinokolek siya, pinagsasama-sama, under the influence of the Holy Spirit. Amen? Kaya naging word of God siya. The book of Proverbs is also commonly called as the book of choices. Dito natin makita sa Proverbs na ang tao mayroong free will. Diba, minsan sa computer tinatanong tayo, anong tanong sa ating computer? Robot ka ba? Robot ka ba? Hindi ka robot. Tama? Because we have free will. And masusubukan ang free will mo through Proverbs. May pagpipili. Halos lahat ng talata, pipili ka anong gusto mo. Anong gusto mo maging. Okay? Kaya ito yung
makikita rin natin doon sa talata natin. No? Will you choose a life of wisdom or a life of a foolish? It's up to you. No? It's up to you. May pagpipili. No? Susunod ka ba sa halimbawa ng matatalino o halimbawa ng mga mangmang? No? Bakit? Kasi ganito. Foolish people are unhappy. Sige nga, basahin natin sabay-sabay. Foolish people are mga mangmang na tao raw hindi masaya. Bakit hindi sila masaya? Balikan natin yung ating talata. Proverbs 23:17. Sabay-sabay. Don't be jealous of sinners, but always honor. Sa Tagalog. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip si Yahweh ay laging ikalang at sundin. Muli pa, huwag kayo magsawang magbasa. Yung kulay dilaw lang sa Tagalog at umarap ka sa katabi mo. Sabihin mo, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Huwag kang maiinggit sa... Kasi minsan, Lord! Halimbawa lang, alam niyo naman, nasira yung sasakyan ko pagkagaling dito ng unang simbang gabi. Yung unang gabi, unang madaling araw natin. Pag akyat ko doon sa may Paseo de Santa Rosa, hindi naputol natanggal yung mga parang spikes ng timing belt. At doon ako napahinto sa may Rapide. Sabi, walang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kahit nasira doon sa harapan ko saan may gagawa. Nabaga hindi ko choice ang Rapide, no? As choice ko si Brother Ray. Kaya layo, Marikina. O kaya share. Okay? Doon ako na ito. Pag di ko kung gano'n, doon ako napahinto. At minsan napaisip ka, yung mga politiko na nagdadala, ang gaganda ng mga sasakyan. Bawa sa Cambodia, ang mga politiko, mga Lexus, ang mga SUV na dala. Sa Manila, Fortuner, o baka higit pa doon, no? Mga politiko na nabuhay sa unfair. Diba? So, pero pag mabasa mo to, huwag ka mainggit sa mga makasalanan. Huwag ka mainggit sa kanila. Okay? Bakit? Kasi envy has negative results. Ano-ano yun? Basahin natin yung una. Let's read yung number 1. Focuses on what others have and what you do not have. Very fatalistic yun. Alam niyo, ang mind-gating tao, mapagmadyan sa kanyang kapwa. Yung may katabi mo. Yeah. Hindi yan. Very fatalistic. Wala ka nang magawa kundi magbantay. Hello? Kaya sasabihan ka, mind your own business. Wala ka magagawa, magbantay ka magbantay. Uy, meron siyang bagong web. Makabili ka ng malaking mo. Uy! Ganda na cellphone niya, makabili ka ng bagong cellphone. Wala ka nang magawa kundi magbantay. Yan ang naging trabaho mo. Now, negative results of envy is also, sabi rito, if your heart is envious, then will not be happy and will only lead to discontentment. Diba? Diba? Hindi ka magiging masaya. Hindi ka makukontento kung ano meron ka. Isang amen po doon. You agree? Di po ba? Hindi yung envy leads to unhappiness. May wisdom talaga gumawa ng Proverbs.
Kaya sabi niya, hindi ka magiging masaya pag ang puso mo puno ng inggit. Kaya, mga kapatid, sa taong 2024, iiwan natin na 2025, maging masaya ang ating puso. Amen? Sige. Sabi mo, i-enhance mo yung katawan ng puso ng kapatid mo. Lumaya sa anuman negatibong damdamin sa pangalan ng Panginoon. Yung ibang prayer, sana maramdaman mo ng puso mo ang aking damdamin. Parang iba sinasabi. Iba sinabi ko, iba sinabi. Wag ganon. Sabi mo, wag ganon. Ngayon, the wise people naman. The wise hopes for a bright future. Amen? Yung matalinong tao, umaasa naman siya sa magandang kinabukasan. Itong good news, pakinggan niyo ako. Because you are always listening to the Word of God. You have bright future. Sa pala sa inyo. Dahil ko sinasabi kay Joy, magre-resign na ba tayo sa work natin at mag-full time? Sabi ko, magre-resign na ba tayo at mag-full time? Pero, pag binabalikan ko, sabi ko, maraming na-bless sa work na ito. Bawa, Pastor Ronel, from Panay Island, walang pamilya rito, nag-aral sa Bible School, sinuportan natin. Ngayon, may magandang trabaho, may magandang asawa, at may kamukhang anak. Ano pa? Di ba? Nagkaroon siya ng economic independence. Di ba? Tapos si Pastor J. Ano si Pastor J? Kami na pamilya niya. Ako na naging tatay niyan sa Bible School. Kaya sagana sa pag-galit yan sa akin. Nagkana sa sermon kay Pastor. Pero, look at na, no? Pastor J. Hindi niyo akalain, di ba? Hindi niyo akalain wala siyang pamilya rito. Sabi ko, makinig kayo. Sundin talaga sinasabi ng Panginoon. Pabuhay mo kanya sa lugar. Hindi ka mapapahamak. Same thing what happened to me. Same thing. Pero kung hindi ako nakinig sa salita ng Panginoon, hindi ko alam. Saan si Pastor Ferdy? Diba? Hindi ko alam. Pero because of His Word that guides us. Diba? Papaluto talaga ang buhay mo. Hindi perfecto, pero maganda. Proverbs 23:17 said, again, sabay-sabay, don't be jealous of sinners, but always honor the Lord. Amen? Always honor the Lord. Instead of being jealous, fear the Lord. Honor the Lord. Instead, no? Punuin ang puso mo ng negatibong bagay. Iganan mo ang Diyos. Matakot ka sa Kanya. Unang paraan, unang hakbang to receive wisdom, honor the Lord. Fear the Lord. Kawikaan 23:17 sa Tagalog, yung kulay dilaw lang, masahin natin. Si Yahweh ay laging igalang at sundin. Yahweh ay laging igalang at sundin. Doon ang sisimula na. If you are God-fearing, if you are honoring God always, pleasing God always, kailan ka maka-receive ng favor? Kailan? Kapag inuna mo ang Diyos. Ganun lang ang Biblia. From Genesis to Revelation. Ganun lagi. Unahin mo siya. Gawin siyang pinakamahalaga sa buhay mo. Hanapin sa Kanya ang totoong kasiyahan. Amen?
At kapag ginawa mo yun, the rest, blessing na lang, bonus from the Lord. The wise acknowledges God in his or her life. Ang matalino, hindi atheist. Ang matalino, alam niya nandiyan ang Diyos. Amen? Alam niya kasama niya ang Diyos. Alam niya, iingatan siya ng Diyos. Sensitive siya sa presence ng Diyos. Dalawang klase ngayong atheist. Yung isa naniniwala, ang paniniwala niya walang Diyos. Yung isa, nabubuhay parang walang Diyos. Alin ka sa dalawa? Pwedeng sabihin mo may Diyos, pero ang buhay mo parang walang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may Diyos. Sabi mo ulit, kasama mo ang Diyos. Amen? Because this wise person believes that only God is the source of true success. Meron kasi mga false success. Pag sinabi natin, money is the yung sukatan, no? Measurement of success, magkakamali ka. Educational degree, no? Educational degree is the measurement of success, magkakamali ka. Car, house is the measurements of success, magkakamali ka. Only God is the source of true success. Sa malakas na palakpak sa Panginoon. Amen? Kasi yun ang ating goal for 2025 to be successful. Huwag niyo hanapin ito sa alma. Hanapin niyo sa Diyos. Hanapin niyo sa Diyos. Proverbs 16:1 and the following, let's read together. We humans make plans, but the Lord has the final word. Verse 2. We may think we know what is right, but the Lord is the judge of our motives. Verse 3. Share your plans with the Lord, and you will succeed. Sige nga. Pag mapagod, sabi mo sa katabi mo, share your plans with the Lord, and you will succeed. Amen? Another partner. Kung ano ibang partner, sabihin niyo ulit, share your plans with the Lord, and you will succeed. Sama lang sa amen. Diba? Share your plans with the Lord. Commit your plans to the Lord. Kasi siya talaga ang nagbibigay ng tagumpay. Alam niyo, ang City of Hope, isa sa halimbawa. Ang City of Hope, isa sa halimbawa. Isa nag-usap kami, kung nag-full time kaya si Pastor, mas marami pa kayang gawain. Sabi ko, hindi rin. Pwede naman ako maging full time, pero hindi rin ganito lalagawang gawain. Pero hindi ako full time, pinalagaw ng Panginoon. Because Lord is the one who gives success. Amen. Sa malakas na palakpak muli sa Panginoon. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, lahat isangko niyo sa Panginoon. Lahat isuko niyo sa Panginoon. Pag hindi niyo sinuko sa Panginoon, kung hindi sa Panginoon ninyo hanapin ang tagumpay, wala na kayong matatanggap ng tagumpay pa. Promise for the wise. Anong promise? No? Kung ikaw magkaroon ng takot sa Panginoon, kung uunahin mo ang Panginoon, if you will commit everything to Him, what's the promise? Verse 18, 23:18, sabay-sabay. Then you will truly have hope for the future. Sa Tagalog, kung magkagayon, ay gaganda ang iyong kinabukasan. Mas accurate sa English. Mabalikan natin yung English. Sabay-sabay. Then you will truly have hope. At tawag na future hope. You will have the future hope. And what is the future hope for the Jews? Ano ba ang future hope sa kanila? For them, future hope is for the Messiah to come and rule.
Dumating ang Mesyas at maghari ang Mesyas. Bakit? Kasi yung Mesyas na ito, may dalang shalom. He will reign with His shalom. He will reign with His peace. Ang kanyang kapayapaan maghahari pagdating ng Mesyas. Ang kanyang kapayapaan maghahari. Anong ibig sabihin itong kapayapaan na ito? Anong ibig sabihin ng shalom na ito? Hindi ito ibig sabihin na basta kapayapaan lang o dahil walang gera, shalom. Kapag hindi nagsigawan yung mag-asawa, may shalom. No! That is not! Ano yung shalom, Pastor? And this is shalom. Let's read together. So, sabay. Shalom is all about well-being, health, prosperity, safety. Pangalawa, shalom also means completeness and wholeness. Sabi lang sa inyo. Si Manny Pacquiao, sikat, mayaman. Paglalapag yung aeroplano mo dun sa General Santos City, kita mo yung kanyang manukan, mapanabok, ang lawa. Magkatabi sila ng manukan ni Chavit Singson. Napakalawa. Meron yung sariling bar. Lahat ng bisyo niya, pero ba niya na, mayaman siya, sikat siya. Pero, sa araw, may kulang. Hindi siya kompleto. Nanap na si Jesus. The hidden ko, ganun din. Diba? Kasi guwapo ni Pastor JP. Diba? Doktor. Huwag ka nga na, Korean ang dating nun eh. Doktor. Sikat din. Celebrity na rin siya. Pero one day, nagpakamatay siya. 3 beses. Di siya namamatay. Sabi niya, ang kanyang conclusion, may isang makapangyarihang mahawak ng buhay niya. At yun ang kukumpleto sa buhay niya. Mga kapatid, dumating ang Mesyas, may dalang shalom. Pero matatanggap lamang ng tatanggap sa Kanya. Maghahari siya sa mga susuko sa Kanya. Mararanasan lamang yung Kanyang shalom ng mga sasampalataya sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka ba lang? That's all said. That's all said. Jesus the Messiah promised that, basahin natin, the last verse, no? This is the last verse. And let's read together. Sabay-sabay. Jesus came so everyone will have life and have it fully. Mas malakas po. Jesus came so everyone will have life and have it fully. Amen? Amen? Paano magiging successful? You are already successful because you have the Messiah. You have Jesus, right? You have Jesus in your life. And therefore, this shalom is reigning in you. Reigning with you. Reigning through you. Amen? Amen? Lesson 20, 25. As we have Jesus. Amen. Habang nag-reflect tayo sa message ng Lord this morning, let's sing this song together. Magpuli tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo sa Kanya. Sabay natin siya. Siya ang ating kapapituhan. O Diyos, salamat. Nanatiging ang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay mo. Maging ang mundo. Sa labi ang tawag ng
nanatiling ang kapal, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag na pag-ibig mo. Dakila, say to the Lord, dakila ka. Say to the Lord, dakila pag-ibig mo. Oh, dakila, dakila. Isa ka po. Sabi natin, Panginoon, salamat. Diyos, salamat. Nanatiling ang kapal, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo. Dakila, dakila. Pagpasalamat tayo sa Panginoon. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Salamat. Mga kapatid, you have freedom to thank God. Pero kang kalayaan magpasalamat sa Panginoon. Sige, magpasalamat ka. Pasalamat ka sa Panginoon sa maraming pagpapala na pinagkaloob niya sa atin, sa maraming himala, sa maraming pagtatagumpay na bigay niya sa atin, sa magpagpapagaling, sa kanyang pag-iingat, sa kanyang provision. Hallelujah! 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 Yes, O Lord. Dakilang Diyos sa umagang ito, nagpapasalamat kami sapagkat we will celebrate this Christmas with you. Celebrating this Christmas with our Messiah. Celebrating this Christmas with completeness, with goodness, in the name of Jesus. Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang kay Karma. Kami, O Diyos, nagkukulang. Kami nagkakamali. We have shortcomings. Pero ikaw kailanman, for this school year, Lord God, pinatunayan mo ikay tapat, ikay totoo. Marami pong salamat, Panginoon. At O Diyos, pagkakautong ito, Lord, we want to commit to you the next year. We want to commit to you 2025, Lord God. And as how you bless us, Lord, from this year, Panginoon, itatawid mo kami ng 2025 with the same blessing in the name of Jesus. And your shalom is still available for your people in the name of Jesus. Panginoon, marami pong salamat. Kaya nga po, Diyos, ikaw patuloy tumugon sa mga panalangin ng puso ng bawat isa. We have goals, we have plans. Katulad na aming nabasa from Proverbs, na kung isasangkunin namin sa iyo, if we will share our plans to you, if we will commit our plans to you, you will
give us success, Lord. You'll give us success. Walang taong nabibigong umaasa lamang sa iyo. Amen. Kaya Panginoon, sa pagkakataon ito, we want to surrender to you our plans. We want to commit to you our plans. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And we are so confident, Lord God, that 2025 is a fruitful year for us in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pagpanahin mo pa ng bawat sa amin. Nawa, kapuspusan ng Banal Espiritu natin ay maranasan. Masagana ang pagkakaloob ng lahat namin pangailangan. Patuloy paranas sa aming kalapitan na iyong pabor. At kung ingat, ibaliglat na mapuhin ng dakila pagkawan natin. Sa pangalan ng Ama ng